Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Magandang umaga sa ating lahat at maligayang pakikisa sa ating Healing Mass sa Veritas. Ialay po natin sa ating mga panalangin ang lahat ng pasasalamat, kahilingan, kaarawan at kagalingan ng ating mga Eucharistic Advocates. Gayon din para sa mga mahal nating namayapa na iginugunita natin ngayon ang mahal na Birheng Maria ng Lourdes. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Arnold Layok. Ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang hira. Ipangin niyo ang trumpeta sa ating pagkabaga. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipangin niyo ang trumpeta. Halina't simulan natin ang ating pagdiriwang ngayong ginugunita natin ang mahal na Birheng Maria ng Lourdes. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Naging makahulugan ng buhay sapagkat binibigyan natin ng daan at kahalagahan ang mabuting balitang may aral na dulot para sa ating malakas, matatag na pananampalataya sa pagharap natin sa anong pamang sitwasyon ng buhay upang pagbalain na tayo ng Diyos palagian at upang marapat tayo sa lahat ng ang kaganapan nito. Kaya upang tayo'y maging ganap sa buhay nito at pagpapalang handog, aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina ngayong ginugunita ang kalisinisang ina ng Diyos at kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Magalak ang lahat, magalak kayo dahil sa Jerusalem, ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya, lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya, tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pagunlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aliwin kita, Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ng Panginoon ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunitan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Sa Ebanghelyo ayon kay San Luke, kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may kasalan sa Cana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahang ginang, hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Doon may 6 na tapayan, ang bawat isa'y naglalaman na 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ng mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, at pinunungan nila hanggang sa labi. Pagkatapos sinabi niya, sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinala nga nila ang namamahala ng handaan, tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, ang una pong inihahain ay ang masarap na alak,
Kapag marami ng nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit pinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Cana Galilea, ang siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ginugunita natin ang mahal na Birhen ng Lourdes, Our Lady of Lourdes sa Pransya, sapagkat may naganap na kakaiba sa kasaysayan ng mundo sa pamamagitan ni Saint Bernadette Marie Soubirous, na talaga nagpahayag, nagpakita sa kanya ang mahal na Birheng Maria at pinahayag siya ang Immaculate Conception. Kaya maliwanag yung isipan ng 14 na taong gulang noon si Bernadette Marie Soubirous, at nanindigan siya sa kanyang nakita, kanyang ipinalpaliwanag na may kaliwanagan ng isipan ng lahat ng mga bagay, at hindi lamang isang beses. Ang unang beses na nagpakita ang mahal na Birhen ay ngayon nga, itong February 11, 1558. Kakamali ba ako kung ang kasaysayan ng pagpapakita? At hindi lamang isang beses, marami pang beses, 16 na beses nagpakita ang mahal na Birhen sa hindi kumbinsidong mga tao na palagang nakakala nila gawang isipan lamang ito ni Bernadette at ng kanya pang 2 kapatid, upang sabihin ang lahat ng ito ay nakita ko, wika ni Bernadette, upang patunayan ko sa inyo ang aking nakita at hindi ako namamalikmata. At kanya ngang sinabi, I am the Immaculate Conception. Kaya lumaganap ang ganitong kaalaman, at siyempre marami pang mga kasaysayan na manangyari kaugnay ng pagpapakitang ito, the apparition of the Blessed Virgin Mary in Lourdes, France, sa Lourdes, France, di ba? Ibig sabihin, lugar na yun ay Lourdes, natong na France, kaya inugnay ito sa pagpapakita ng mahal na the apparition of the Blessed Virgin Mary, kasi sinabi itong Our Lady of Lourdes. Di ba? Una, ibinibigay sa ganitong paniniwala ang kahulugan ng dakilang pag-ibig ng Diyos na hindi magmamaliw. It is still in the love of God that everything in the way, in the process, in the thing that we believe in. Ikalawa, sapagkat ang apparition na ito ay tunay ng totoo at hindi ito nababahiran ng pamang pag-aalinlangan. May halaga at kahulugan ang ibinibigay nito para sa taong nananampalataya. Ang ibig sabihin, lalong nagiging matibay ang paniniwala ng tao sa iisang Diyos. Nagiging matibay ang kanilang paniniwala sa mahal na Birheng Maria at sa mga kasaysayang ibinibigay sa Bibliang nakasulat tungkol sa ating mahal na Birheng Maria. At totoong lahat na may kaganapan ng buhay sa ilalim ng pagpapala ng Diyos at sa pamagitan ng ating mahal na Birheng Maria. Ibig sabihin, may pagpapatunay, may pagpapahalaga, lalong-lalo na may pagsasaayos, at upang ang lahat ng ating mga idinudulog na kahilingan sa tulong at awa ng Diyos ay merong kaganapan. Ito sa ating mabuting balita, mga bagay nito ay napakahalaga pa rin sa pamamagitan ni Maria na nagpahayag, wala na silang alak, naubusan na sila ng alak. At ang ginawa ng ating Kristo, pinalagyan ng tubig ang mga tapayan, at ito ay naging dalisay na alak, na ito yung ipinamigay sa mga panauhin ng ikinakasal. Ang mga
sa kasalan nung kasalang pinaliliwanag sa ating mabuting balita ay walang humpay na talagang itong pinakamasaya. Wala nang iba pang masayang pagsasama o pagtitipon kahit ng karawan. Hindi ganitong kasing saya kapag mayroong ikinasal. At naroon ang mga ikinasal, naroon kanyang mga magulang, naroon kanyang mga inaimbita, at talagang wala nang dadaig pa sa kasiyahan. Nag-uumapaw ang pagkain at ang alak na kanilang inumin. Ano pat, naubusan na ng alak. Pero si Kristo, heto at siya ang nagpahayag, lagyan nyo ng tubig ang tapain na ito at ang tubig na nasa tapayan ay naging alak. Ano ibig sabihin ito? Una, ang mabuting balita ay napapahayag walang hindi magaganap sa kapangyarihan ng Diyos. It is the power of God that everything follows, that everything is in a way of a better understanding that there is God Himself. Kayo ba o tayo ba ay still in doubt about the presence of God? Hindi, sapagkat maraming nagaganap na pangyayari sa buhay na merong kaugnayan sa kanyang kapangyarihan. At ito nga ang ating mabuting balita, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos ay mayroong kaganapan. Ikalawa, sapagkat ang mabuting balita ay nagbibigay sa atin ng kaayusan at pamamaraan upang tayo ay mabuhay, ito ang ibinibigay na larawan. Ang buhay ay may pagsasaayos, may kaayusan sa itinatadhana ng Diyos at upang ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang mapagpalang pag-aaruga. Kaya madalas sa ating nanalangin, tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming mga abang kalalagayan. You are present in our lives. And because you are present, you will always dwell into our needs. Yan ang kahulugan. Kaya, ang ating mabuting balita ay ganito ang ipinapahayag. Kailangan ng alak sapagkat hindi pa tapos ang masayang kasalan. Kaya, Jesus Christ provided for something that is really good for the occasion, ang kasiyahan ng kasal at ang kaligayahang ibinibigay nito sa lahat ng panauhin. At ikatlo, sa mabuting balita ay may kahulugan sa isay at kahalagahan sa buhay ng tao, pinapahayag ang pag-inom ng alak na iyon ay sa kanilang panglasa ay pinakadalisay. Iunay natin ito sa katauhan ng ating Panginoong. Iunay natin ito sa mga nagaganap na pangyayari ng ating Panginoong. Itong kauna-unahang himala, marami pang mga himala at isa sa mga himalang mangyayari sa buhay ni Kristo. Sa kanyang pagpapakasa at kamatayan, siya nga'y muling nabuhay. Upang ang kadalisayan ng tauhan ni Kristo na naroon na hanggang sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan, lalo ang kadalisayan na naging buhay ni Kristo ni siya'y muling nabuhay at umakyat sa langit. Ang kadalisayan ng buhay niya ay pagpapala para sa lahat upang tayo lubos na maniwala at lubos nating tanggapin tunay nga kaibig-ibig ang Diyos at upang ang lahat ay sa kapakanan nating mga kanyang mga nilikha upang sabihin ang kadalisayan ng buhay ni Kristo ay palagi niyang inilalaan sa kabutihan ng sangnilikha. Ito tayo ngayon at diriwang tayo ng banal na misa at ginugunita natin ang mahal na Birheng Maria. Una, ang halaga nito ay upang lalong ipakilala ang malaking debosyon na ito sapagkat dito nakikita ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Birheng Maria. Upang sabihin, paano umiibig ang Diyos? Tingnan mo si Maria at marami siyang pinapahayag. Ito yung kanyang pagpapatunay, God loves us. Ikalawa, sapagkat ang pagdiriwang ng misang ito ay naglalarawan sa naging buhay ng ating Panginoong si Jesucristo upang sabihin,
higit tayong maniniwala sa Diyos. Higit tayong maniniwala sa mga biyayang ipinagkakalob niya sa atin upang sabihin, hindi tayo talagang pinababayaan ng Diyos. Siya'y patuloy na kumakalinga, pumapatnubay, siya'y patuloy nagpapahayag na kayong dakilang pag-ibig at pagkalinga, at hindi lamang ngayon, bukas, sa makalawa, kundi magpakailanman. Kaya ito pagdiriwang balamisan dito sa ikatatlo, pinakita sa atin ang nilalandas ng maganda nating kinabukasan. And that is it, and what life is all about, and how life goes along, upang sabihin, may kinabukasang hahantungan itong buhay na ito, sapagkat ang Diyos na kumakalinga, mapatnubay, ay may buhay na walang hanggan, upang mga tao magkamit din ng buhay na walang hanggang sa makapiling ng Diyos Ama sa kalangitan. Salamat sa pagkakalob mo sa amin itong banal na misa. Salamat sa paaming pagtunghay sa aparisyon ng mahal na Birhen ng Lourdes. Salamat sa mabuting balita. Ang lahat na ito isang butihin ka Diyos, at kami patuloy mong pinagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halino mga panalig at dudulog tayo sa Diyos sa lahat ng kanyang mapagpalang pag-aaruga, lalong-lalo na ngayon papayag natin ating pinakamimithing kaganapan na dakilang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit, naway magpasan ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kalinga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang namayapa naming mga kaanak at mga kaibigan, naway tumanggap ng kanilang gantimpalang langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Tunay nga naway kami maging karapat-dapat sa lahat ng aming dinudulog sa iyo sa pamamagitan ng Birheng Maria na pinagpala sa lahat, at upang makita namin nilalandas mong buhay para sa amin, naging magsagana, punong-puno ng lahat ng pagpapala, upang anuman ang kahilingang aming dinudulog ngayon, pagkakalooban mo kami ng lahat ng mga kinakailangan namin sa buhay, lalong-lalo na kalakasan sa pananampalataya, sa paniniwalang Diyos na makapangyarihan ay kumakaling at mapatnubay, ang Diyos sa piling natin na nagpapatawad, upang lahat ng bagay na sa ilalim ng kanyang magandang panukala. Kaya dinggin mo nun po ang itong aming panalangin pagdulog, na way pakaloban kami ng iyong mapagpalang pag-aaruga ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian.
Manalangin kayo mga Diyos, itong aming paghandog ay maging kalugod-lugod sa iyong kabutihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak, ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming ginugin taamal na Birhen ng Lourdes. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birhen totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung isugong mo siya bilang aming Mesyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhen Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanglibutan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, Hosanna. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon na pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo, anak, kaya tinihali namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa iyong pag-ibig ng Diyos at ng pagkalinga ay gayon na lamang upang sa kapakanan natin maitanghal at inyong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepean araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pero sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan.
Sambahayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mga palad na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Lourdes. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyo, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa marami at mahimalang pagpapagaling na ginawa mo sa Lourdes at sa buong mundo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapanalig na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pamimintuho sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa pa at iligtas itong mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Maria, taga-aliw na nagdadalamhati, ipanalangin mo kami. Maria, kalusugan ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin Nuestro Padre tayo. Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, Ama kaawaan naming mo mapagmahal sa
pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen ng Lourdes at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. World Day para sa mga may sakit na ating binigyan daan ngayon sa maringan na pagdiriwang. Ang ating pong susunod gawain ay ang pagtatanghal sa kabarbanadang sakramento sa altar at sa ating pagtatanod. Kalakip ang ating mga panalangin at sa bandang huli ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na pagdiriwang ng misa.
Panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinabuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan.
Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem cervi et antiquum documentum novo cedat vitui Resteptides supremum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio docimenti abut noque comporsit laudatio. Panem de cielo, prestedis Dieis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, idonus corporis et sanguinis, tumi sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iudice sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,